tayo po natin tumayo, minamahal, bilang pagbigay galang po natin sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon, dadalhin natin, beloved ordained preacher, beloved Kuya Andy. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, the beloved preacher Joe Abad. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po ito malangin, mga minamahal. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang habag-atawa mo sa amin. Nga sa araw na to, binigyan mo kami ng pagkataon upang mapurihan, mawitan, masamba ka namin at pagsaulog namin, pag-alaala ng iyong kamatayan sa Kalbaryo, sa iyong katawan na nabayubay at nadurog at ang iyong dugo na nagpatawad sa amin, Lord. So nadalangin yung propeta, mga pastor, langisan mo bang lingkod mo, sa gana ko wala magawa, Lord, ikaw lang mangusap sa magiso na bigay karong alaman sa akin, tulungan mo, kabagan mo kami, Lord, bless us so much by the word of God right now, in the name of Jesus. Amen, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty, only to our loving God, our resident Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist with this Almeida, the end-time prophet of our loving God, and we always remember and cherish the blessed memories and precious teaching, beloved Mr. Pastor Lina Almeida and all beloved children, and all Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-professors, to all of you, my brothers in Christ, sa lahat natin mga webcast viewer na nanonood ngayon, at sa ating mga bisita, maraming magandang hapon po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Mga minamahal, sino pong pinagpala ng Diyos? Lahat tayo pinagpapala ng Panginoon dahil nagkapag-anibersaryo tayo ng linggo, 29-year church anniversary, at the same time, Holy Supper naman natin. Amen? So, pinagpapala. This is the last Sunday of the month of December sa year 2020. So, sunod ng araw, mga minamahal, ay 2021 na. Amen? Amen. So, tayo magpasalamat na sa buong 12 months ng ating pagbaka, dumaan tayo ng pandemic, crisis sa virus. Hanggang ngayon, still, nanatili pa rin tayo. Nandito pa rin tayo. May kalayaan, sumamba at maglingkod sa ating mahal na Panginoon. So dapat pagpasalamat na magpalakpak tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil po, pinagpala tayo at mapalad. Dahil meron pong tao ng Diyos, propeta ng Diyos na nalangin sa atin sa ministry ito. Sa kanyang sakripisyo na unang panahon pa, kung naka-built-in na ang sakripisyo natin, dear beloved pastor, Master Pastor, hanggang ngayon, dumating man crisis, problema sa buhay natin na natili tayo. Dahil na may napundar na po sila na mga sakripisyo, mga panalangin, at ito, pag sumunod tayo, ngayon po inaanin na natin. Hanggang ngayon, protected tayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, katapusan namin itong linggo sa 2020. Ako lang i-recap sa inyo ba, parang na-recall ko. Nung dumating kami dito sa Cagayan de Oro, I think is 2006. Tama ba? 2006 o 2005? Sino nakaalala? 2005. Imagine 2005. So 2005, 2020 na ngayon, last month na karon. Before my 20, pila ka tuig na? Ha? 15 years of existence. Sa habag at awa ng Panginoon, nandito pa rin tayo. Alam niyo, mamina, huwag niyo walain sa isipan niyo yan. Ito ay isang testimony ko, para makita niyo. Nung dumating kami dito, 2005, 15 years na, grabe, 15 years, walang kulang, walang dagdag sa habag at tawa ng Panginoon. Hindi natin matagumpayan itong taon kundi dahil sa habag at tawa ng Diyos. Walang nanalangin para sa atin. Alam niyo po, sa mga nauna dito, nakasaksi, pagdating namin dito, 2005, alam yung sitwasyon ng CDO. Maraming dapat babaguhin. Amen. Una, yung babaguhin yung mga kapwa kong manggagawa dito.
Dahil wala masyado maturo yung standard ng church na dedication, determination, and holiness inside the church. Nga dapat po ituturo yon. So, grabe yung spiritual nga pagbaka. Yung abang lingkod nyo kung beloved wife. Noong panahon, ayaw ko dito ma-assign. Dahil tama na sa amin nga sa Bayugan City, from Surigao, naalis kami, na-assign kami sa Bayugan. Dahil sa iba-ibang klaseng pagsubok sa buhay na ang Diyos nakita sa atin, pag wala naman tayong ginawang masama. Sunod-sunuran lang kami sa daloy ng ating Panginoon. Pagdating namin sa Bayugan, ang Bayugan City hindi pa nakilala sa church yon. Nung dumating kami, nakilala ng Bayugan City, ang station, kahabagan ng Diyos. Dumating kami, 30 lang na kapatiran. Nabot ng 1 year, 2 years, naka-extend na tayo sa Bayugan, inabot ng 100 yung kapatiran sa habag-atawan ng Diyos. So dito, naturuan sila magtapat, magbigay, maging sincero, magkaroon ng pasanin sa gawain. Ang mga kapatiran doon, mga sundalo, mga principal, mga supervisor, mga professional. Pero sila po sumunod. Ngayon, ako, ayaw ko maging plastikan sa church at sa Panginoon. Kung ano nakita nyo ngayon si Brother Andy, before, ganun pa rin ako. Kung ano ugali ko noon, anong karakter ko noon, ang ngayon, ganun pa rin ako. Amen. Kasi mahirap ang buhay na manggagawa. Pagdating ko dito sa CDO, nako, nalaking problema sa spiritual. Sabi ko, Panginoon, di ko kaya kung ako lang. How to roll and manage the church. Dahil gabi dito, marami mga manggagawa, hindi natin maiwasan yun, mga pasaway. So sabi ko, what is the use? Sinagay mo ako dito, Panginoon, anong dapat kong gawin? Sabi ng Panginoon sa akin, magpakatapang ka. Magpakalalaki ka. Sabi ko, Panginoon, baka masubrahan. Malusaw yung pag-aasin ko at mapundi yung ilaw ko. Alam mo man na mahal, nanaginip ako eh. Sabi ng Panginoon, dinagay kita dyan, gawin mo ang dapat gawin para sa iglesia. I-testimony ko to. Ngayon, ginawa ko lahat. Kaya, yung asin ko sa sarili, nasubrahan. Wala malusaw, kundi sumubrang asin ko. Parat na parat, alat na alat. Amen. Amen. Nakita yung totoong ugali ni Brother Andy. Meron natisod sa akin, meron lumabas, meron hindi makaunawa, meron na natili. Meron namang umalis, bumalik, at meron naman natili hanggang ngayon. Yan ang ugali ko. Dahil minsan, ang meeting kami ito ng mga co-workers ko, parang ka ako magsalita. Kung pinakaayaw ko sa kasama ko, Judas, Pilato o Pedro. Yan ako magsalita noon. Masakit. Ngayon, ano ba si Judas? Si Judas, kasama ng Panginoon 3 years, katabi pa ng Panginoon, ngunit nung pinasukan ng demonyo, bininta niya ang ating Panginoon sa Parisiyo. Kanyang kinanulo ang Diyos. Itraiduran niyang Panginoon. Amen. Si Pilato, nang nag-order siya ng decree, na sige, ipapako si Kristo, nung nalaman niya nga, ang Panginoon, Jesus o ng Nazareno, nanghugas siya ng kamay. Amen. Si Pedro, una naging pastor ng Panginoon na apostoles. Mahal na mahal niyang Panginoon, kaya 3 beses kinausap. Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon. Pedro, talagang mahal mo ako? Pakiinin mong garniro ko, mga tupa ko,
alagaan mo yung tupa ko hanggang 3 times. Si Pedro nainis na. Nalungkot na, bakit 3 beses tinanong ng Panginoon? Sinukat siya ng Diyos kung gaano yung katapatan. Peter, do you really loves me? Yes, Lord, I really love you. Feed my flocks. Pakainin mo ang aking nating karniro. Alagaan mo ang aking karniro. Yun ang sabi kay Pedro. Yung salita na yan, malaman. Pag maging apostolis ka o maging pastor ka, preacher ka, maraming dapat mong alagaan. Nung hinuli ng Panginoon, sunod-sunuran siya, nakita siya ng mga sundalo, "Hoy, kasama ka ni Kristo." "Ay, hindi po. Yun. Yan po ugali ni Pedro. Kunwari, mahal niya ang Panginoon, suportado siya. Pero pagdating sa hulihan, dininay niya ang Panginoon 3 beses. Peter, you deny me thrice before the cock crow. Totoo ang sinabi ng Panginoon. Ang ibig sabihin, yung katapatan ng tao, mayroong hangganan. Amen. Amen. Kaya hindi tayo pwede maging plastikan sa Panginoon. Nga sa harapan natin, magalang, nakasmile tayo, magandang pakitungo natin. Pero sa likod pala, nilibak tayo. Minibinta tayo. Yan ang nakita ng Panginoon kay Pedro. Amen. Dapat Kristiyano tayo maging totoo. Magpakatotoo tayo. Dahil yung Diyos natin na pinanggalan buhay. Amen ba? Amen? Kaya ganun pong nangyari. Kaya ayaw ko ng ganun kasama. Nakasmile sa harapan ko, pag sa likod ko, chismisin ako, siraan ako. Kaya sinabi naman kay Pedro, totoo nga yun. Kaya nung nangaral ng Panginoon sabi na pa kay Pedro, Pedro, ang anak ng tao, husgahan, hulihin, husgahan ng sundalo hanggang mamatay. Hindi rin unawaan ni Pedro yun. Hindi pwede malapag noon. Binara niya, hindi pwede mangyari sa yan. Rebuke niya ang Panginoon. Anong nangyari sa iyo, mahal na Panginoon? Ngayon, anong sabi ng Panginoon kay Pedro? Satanas! Umalis ka! Harapan ko. Nagulat si Pedro. Wala naman demonyo doon. Siya naman ang kaharap ng Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, Pedro, hindi mo maintindihan, maunawaan yung mga malalim nga bagay sa spiritual. Dahil yung pagtingin mo, panglupa lang at pangtao. So pag tawhanon ka lang, karnal ka, tawhanon ka, yung malalim nga bagay sa spiritual, hindi mo maintindihan. Amen. Amen. Yung titingnan mo lang yung hanggang doon lang yung salita, yung ugali. Hindi mo alam, may ibig sabihin na malalim yun. Para sa'yo, na para maunawaan mo. Pag hindi mo pala maunawaan yun, kumukontra ka, umuupos ka, demonyo pala yung sa'yo. Kaya si Pedro, Satanas, umalis ka. Yun pong ibig ko sabihin, na ayaw kong may kasama akong Judas, Pilato, o Pedro. Ngayon, sa kahabagan ng Panginoon, ito na. Marami nang nabago sa CDO, kahabagan ng Diyos. Nakita niyong nagbabago, hindi natin may tago yun. So yung ugali ko, hindi pa rin nagbabago. Ganon pa rin ako ka-istrikto sa hawaan ng Diyos. Galit ako pag nakita hindi mang-ayos pagpuri, kaya masigawan ko talaga. Hallelujah! Glory! Kaya sabihin na, masama ugali ko. Wala sa ayos. Kung hindi nila naintindihan, yung galit ko ay para sa kanila. Kita ko tulog-tulog, istoryahan na, hindi nag-consit sa puri. Talagang magalit ako. Noon dito, bago pa ko, pag nakita tulog-tulog, sinisikaran ko yon, ang puwit. Itusok ko ng kahoy. Psh! Pag matagal sa kwarto, ako mismo pupunta, suntukin ko yung mga kwarto, bunalan ko ng mga kahoy. Pasukan ko yan, hampason ko para para magpuri lang. Yun ang ginawa ko sa ugali ko, kaya ayaw ko magplastikan. Kaya yung ginagawa ko, ito po hindi para sa atin lahat, na dapat tayo
Matuto tayo magsiksiro, magpuri sa ating mahal na Panginoon. Di wala naman tayo pagmamalaki. Do mayroon nakaunawa, mayroon umalis. Pero mga minamahal, hindi ako gagawa ng isang bagay na makita niyo masama kong ugali nga walang dahilan. Dahil sabi dito sa kasabihan, everything there is a reason. Ang lahat ng bagay may dahilan. Amen? Amen? So, baka matisod kayo. Pero kung natisod kayo, dapat wala na kayo dito. Salamat naman. Na yung katisusuran nyo, kinakain nyo na lang. Nanatili kayo hanggang ngayon. At pinagpapala kayo ng Diyos. Amen ba? Amen. Kaya nakita nyo yung ugali naming masama, pero nakita nyo naman yung pagbabago. Hindi dahil sa amin yon, sa habag at awa ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Pagdating ko rito, walang stage. Drop lang yung stage. Mabaho sa ilalim, may mga kubra pa doon, no? May mga sawa. Ito na nabago. Likod dyan, basakan. Swamp. May tubig. Ngayon, nakita nyo. Walang dirty kitchen. Ngayon, may kitchen na. Walang tamang isaktong toilet. Pero hindi na, wala namang tamang toilet eh. Mabaho talaga pag toilet. Amen? Walang magandang toilet. Kahit sa Jollibee, magandang toilet, baho pa rin. Walang toilet na maganda eh, puro masama. Amen. May mga tahanan nakita nyo sa paligid. So yun na po ang CDO. Dati ito, walang atip yan. Bagsak yan. Pag umulan, kasagingan, tulong na tulo yan. Pag may mga worker, walang worker, tabingan ng mga kumot yan. Yung matagal ito mga kurtina, diyan sa matulog. Ngayon, buo na. So sa nakita niyong masama ugali namin, kahinaan namin, may napurma pa rin kahit papano. Amen. Amen. Di ba kayo maka-amen? So yan pong patutuo ko kasi katapusan ng yun eh. Tayo na alam, baka hindi tayo magkita na bukas. Baka mag-rapture na o hindi ko lang alam. Baka magtataka na ng vaccine. Ano ba? Hindi tayo na alam. Ba? O mag-rapture na ba? Ano mga mangyari? Kaya sinasabi ko lang sa inyo, para yung mga natitisod sa akin, pag ma-injeksyonan man ka mo ng vaccine, hindi na kayo matabla ng virus. Kaya kung magbabaksin ka, natisod ka sa akin, baka hindi tumalab yung vaccine. Amen. Hindi maka-amen. Orang nalungkot man ka mo, New Year naman sunod. Inikwento ko lang. Ngayon po, kaya sabi ko nga, sa Biblia, yung ating mga kahinaan, yung ating mga karamdaman, lahat yan naunawaan ng Diyos. Iba-iba lang tayo ugali. We are different character, ugali. Pero isang tao lang, Kristiyano tayo. Christ-like. Amen. Pero sabihin ko, walang perpekto dito sa lupa. Maliban lang yung pangalan niya, perpekto. Amen ba? Amen. Walang huli dito. Maliban lang yung pangalan niya, huli. Wala. Habang dito ka sa lupa, hindi mawala yung kayong masamang ugali. Minsan. May nagtanong sa akin kapatiran, Beloved Opi, paano na? Hindi ko maiwasan magalit dahil matigas ang ulo ng mga anak ko. Kung magalit ba ako, wala na akong kaligtasan? Mawala na bang ako pag-Kristiyano? Kung mag-rapture, di ko madala sa langit. Sabi ko, tanungin kita, ano bang klaseng galit ang ginagawa mo? Galit ka nga pinapatay mo o binubuhay? Niya, hindi ko naman patyon yung anak ko. So binubuhay ko. So hindi po kasalanan yung galit mo. Amen. Amen. Eh bakit? May mabasa ka sa Biblia. Pagibasa. Ephesians 4:26. May isang kasama ko din ko preach siya, nagpinto sa akin kahapon. Beloved Ope.
Hindi ko maiwasan, ilang beses ko na nadapatan yung anak ko. Matigas ang ulo. Tukhang kasi yun. Minsan nakasabi na ako, may kasabihan, na baka ang ama makapatay sa anak o ang anak makapatay sa ama. Tungkol sa grabe niyang galit, ginagawa natin para may spiritual, hindi talaga sumusunod. Yan sabi niya, nag-preach siya daw minsan sa station, Lord, bahala ka na sa anak ko. Pag sabi niya Sunday pagka-Martes, hinuli ang anak niya ng pulis na bypass operation, nga na priso na. Tingnan mo. Wala, hindi naging masama yung pagagalit mo sa anak mo. May rason. Hindi man siya nakinig. Ngayon, nahuli. Nakitaan ng kunting sabo. Ngayon, nahuli sa prisuan. You know? Kaya depende po. Amen? Everything there is a reason. Pag-ibasa. Libro sa mga taga-Episo, Kapitulo 4, versikulo 26. Pagkasuko kamo, apan ayaw kamo pagpakasala. Palakpakan natin ang Diyos, mga minamahal. Maliit, maiksi lang yun nga salita. Kasuko kamo, apan ayaw pagkasala. Tungod nini, ayaw pasalupi sa adlaw ang inyong kasuko. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So, ibig sabihin, nagalit ka dahil may dahilan. So, yun pong pagkatao natin. Ang matawag natin yan, yung ating mga karupukan at kahinaan bilang tao. Nga dapat ka magalit dahil may dahilan naman. Pero, huwag daw ka magkasala. Huwag mo siyang patayin, huwag mo siyang murahin ng todo. Huwag mo siyang basagin yung mukha. At pagkatapos kang magalit, nasabihan mo siya. Huwag mong pasalupan ng araw. Yakapin mo ng anak mo, bibilhan mo na ng cake. Amen. Amen. Ang tanong, napundi ba yung ilaw mo doon? Nawala ng lasa yung asin. Yung ilaw, sabi niya, let your light shine before men, that they may see your good work, so that they glorify your Father which is in heaven. Okay po yun. Pero mas maganda pa yung ilaw. Yung ilaw, kahit palit-palitan mo yung ilaw, lagyan mo ng pinakamalaking watts yan, 100 watts, the more nga magliliwanag. Pero pag asin, masobrahan mo yung inaga mo ng asin, hindi na makain. Amen. So ang ibig sabihin, dapat tama-tama lang yung timpla ng asin mo bilang Kristiyano. Minsan mabait ka, minsan magalit ka rin. Dahil may dahilan naman. Amen. Amen. Eh sabi ko sa bayugan, hanggang dito, pinakita yung sobra kong asin. Halos hindi na makain yung aking ugali. Eh pinasubrahan ko ng asin. Gabi ng alat-alat. Pero nagugulat ako, nagtaka ako. Sa sobrang alat na ng timpla kong asin, may nanatili pa rin. Nakaya pa rin lang higupin yung sinasabi ko sa kanila. Amen ba? May isang preacher tayo dito, kinuha na ng Panginoon sa Carmen Asay. Nakalungkot nga. Brother Arnold Millones, kaya pinapaamot natin yung condolence sa ilang mga isuon. Galing na ng Sambuanga yan, galing Cebu, sa ibang lugar. Talagang ayaw tumino. Pag gusto niya lumabas, labas. Gusto niya pumunta doon, gusto niya. Gusto niya ayaw magpuri. Yan ang ugali niya. Pero worker yun, ha? Eh pagdating dito, sabi ko, hindi po pwede sa akin yun. Yung style mo. Kasi pag worker ka, magpuri ka. Dahil pinapakain tayo ng Panginoon. Sumunod ka, magpasakop ka. Dahil bakit? Sinusuplayan tayo ng Diyos. Purihin mo ang Panginoon para ang Diyos malugod sa atin, pagpalain tayo. Lalo tayo pakainin ng Diyos.
The same time, ang kapatiran pagpalain dahil nagpupuri kahit nanalangin ng taos puso. At magpuri ka, huwag ka patulog-tulog. Ilang bisis ko sa hinaringan, 3 bisis. Alam mo anong ginawa niya? Ayaw talaga magpaturo eh. Pumunta sa gitna ng pressing area. Kumuha ng bangko, umupo. Alam mo anong ginawa? Sabi niya, so ibig sabihin, ayaw niya magpaturo, talagang pinapakita niya na nagre-rebuild kumukontra sa akin. So sabi ko naman, yan ang pinakaayaw ko, yung kumukontra, hindi sumusumpa-sakop, dahil tinuruan ko na at pinarningan ko na. Eh siyempre, nagalit ako. Naging bastos ako sa oras na yan, dahil pressing area. Pero yung ginagawa niya, gabastusan din. Kumuha ng bangko, sa gitna, sabi niya, kung ka munang-una, anong reaksyon niyo? So, maging 1,000 watts ang ilaw ko noon. Grabing liwanag. Isang sakong asin ang kakainin ko noon. Ilapitan ko. Brad, ano bang gusto mo? O, hinampas ko sa balikat. Nung nampas ko, saka tumayo. Ano gusto mo? Fasting ka tintis o alis ka sa ibang lugar? Last chance mo na. Kuya, patawarin mo ako. Ha? Marunong di pala magpatawad. Marunong di pala magpakumbaba. Alam niya pala yung ginagawa niya, sinasadya niya para subukan ako. Tingnan mo. Magpasting lang ko, kuya. This, pasahin ka si Carmel. Ayun, pagkatapos, humingi ako ng patawad sa kanya. Kung patawarin mo ako, pinagawa ko yon sa iyo. Ikaw, anong reaksyon mo? Kuya, patawarin mo rin ako. Mali yung ginawa ko. Tama yung ginawa mo sa akin. Ha? Sinabi niya. Sabi, nakaunawa siya, dahil preacher siya. Bakit sinabi niya tamang ginawa ko sa kanya? Yun ang sinasabi ko. Magalit ka at huwag kang mag-asala. Ang tawag sa Biblia yan, godly indignation. Alam niyo bang ibig sabihin ng godly indignation? Ang sabi diyan, makadiyos nga galit. The feeling of righteous anger. Yan po ang godly indignation. A feeling of righteous anger. Yun ang tanong, nasa Biblia ba yan? Mismo ang mahal na Panginoon, nagkaroon siya ng feeling of righteous anger. Nagkaroon ng Panginoon bilang tao sa lupa ng godly indignation. May babasa ba tayo? Basaha. Mark chapter 11, verse 15 up to 18. Kaya mga minamahal, malalim pong Biblia, pa hindi natin maunawaan. Pero kung maunawaan mo, magpasalamat ka. Dahil bakit? Ang Diyos nagbibigay sa'yo ng karunungan o maging tunay kang Kristiyano, maging matured ka ng Kristiyano, alam mo nang dapat mong gawin. Pakibasa. Libro sa Marcos, Kapitulo 11, versikulo 15 hangtod sa 18. Ug miabot sila sa Jerusalem, ug sa pagsulod ni Jesus sa templo, iyang gisugdan sa pagpangabog paingon sa gawas ang mga nanagbaligya ug mga na nagpamalit sa sulod sa templo. Ug ipang lintuwad niya ang mga lamisa sa mga tigpangilis sa mga kwarta ug ang mga lingkuranan sa mga nagbaligyag mga salampati. 16. Ug walay gitugutan niya sa pag-agi latas sa templo sa pagdalag bisan unsang mga galamiton. 17. Ug sila gitudluan niya nga nag-ingon, dili ba nag-ingon man ang kasulatan, ang akong balay pagatawgon nga balay alampuanan alang sa tanang mga nasod. Apan kini gihimo ninyo langob sa mga tulisan. 18. Ug nakadungog nini ang mga saserdote nga punuan og mga eskriba ug nangita silang paagi sa pagpatay kaniya. Kay nahadlok sila kaniya sanglit ang tibuok panon sa katawhan nahibulong man sa iyang pagpanudlo. Amen. Tagalog. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Marcos, Kabanata 11, ang talata ay 15 hanggang 18. At nagsidating sila sa Jerusalem, at pumasok siya sa templo, at nagpasimulang kanyang itinaboy ang nangagbibili at nagsisibili sa loob ng templo, at ginulo ang mga dulang ng nangagpapalit ng salapi,
at ang mga upuan ng nangagbibili ng mga kalapate. 16. At hindi niya ipinahintulot na sino man ay magdala ng anumang sisidlan sa templo. Amen. 11. At siya ay nagturo at sinabi sa kanila, hindi baga nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan ng lahat ng mga bansa. Datapwat ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. 18. At yaoy narinig ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba at pinagsisikapan kung paanong siya ay kanilang maipapuksa sapagkat nangatatakot sila sa kanya dahil sa buong karamihan ay nanggigilalas sa kanyang aral. Amen. Palakpakan po natin Diyos. Tinan mo? Ang mga Parisiyo nagulat sa turo, ugali ng Panginoon. Natakot sila. Gugagawa silang paraan upang patayin ang Panginoon. Ngayon ang tanong, Panginoon yon, bakit ginawa niya? Yan ang sabi ko, godly indignation. Maka-Diyos niya galit. A feeling of righteous anger. Dahil bakit? Sambahan yon. Ginawa nilang palingki. Mga chinger ito, mga mangluluko. Ay banal yon. Kaya nung ginawa ng Panginoon, pinagtutulak, pinagsisipa, pinanghagis sa labas, yung mga lamisa, mga pwesto nila. Dahil bakit? Bahay ng sambahan po yun. Ganon din dito. Natural, sino yung mag-stricto? Yung nanguna. Pag makikita hindi maganda mga ginagawa sa Don Pasol, natural, impusar niya yung kabalauran sa church. Hindi maiwasan, hindi ka magagalit. Kaya kung puro ka ng pag-ibig, maganda makitungo, puri-puri ta, maganda rin tayo sa ating kapwa. Kahit grabe ng ginagawa, praise the Lord, Brad. Sige, gawin mo pa yan, okay yan. Mangawat ka dyan, Brad. Matulog lang kayo, Brad, okay lang. Mahal ta ka mo. Ha? Sige lang po. Tanaw lang ka mo palagi ng Facebook dyan, di kayo magpupuri. Mahal ta ka mo. Rupang mangligaw na ko, manligaw na! Grabe ugali, miyabang ang bugiro. Ganon pong ginawa ng Panginoon. Ayaw niya na lagyan ng mga espiritual na tao at mga mangluluko ang luhob ng simbahan. Dapat ang titira sa loob ng sambahan, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nagpupuri, naging banal, perpekto sila sumusunod sa patakaran ng iglesia. Dahil bakit? Pinapakain tayo ng Diyos dito at pinagpapala. Ngayon, sino mag-impusan ng balaod? Siyempre yung nanguna. Kung sisigaw pala ako, magalit ako, sabihin niyo masama na ugali ko. Pundir niyang suga ko. Labna niya yung asin ko. Tingnan mo yung maraming, di naman sa nagmayabang tayo. Marami mga nanguna, ang babait. Talagang makisama. Ang tanong, kamusta yung gawain? Pinagpala ba, lumago ba? Wala bang problema? Ito po, di tayo nagmamayabang. Ang Panginoon lang pinupuri natin. Sinasabi ko lang po sa inyo. Bakit sinasabi ko to? Kaya may makasamahan ako dito ng mga kapatiran, bago pa kayo na-save. May kasama ko magawa, bago pa na-save. Dumating kayo CDO, plastado ng CDO. Baka gusto nyo pa may babaguhin kayo, wala na kayong babaguhin dito, dahil nabago ng lahat. Sa habag ng ating mahal na Panginoon. Busog na yung mga pangaral dito ng mga kapatiran. Kaya nakita yung pagplaster ng gawain. Kaya ang gawin nyo na lang, suporta na lang kayo. Sumunod na lang kayo. Pasakop na lang kayo. Kaysa magkontra kayo, mag-upos kayo, pakita mobilidad, kararating nyo lang dito. 15 anyos na kami rito CDO. Nag-umpisa kami sa hirap.
pinaghirapan, pinagpawisan sa habag at tawa ng Diyos. Ngayon, yung mga huling worker dito, pinagpapala. Kabago-bago pa lang, yung lalaki na ng blessing. Kung iba pa kami nanguna, bubulsahin namin lahat yun. Hindi namin sila bigyan. Pero dahil sa masamang ugali namin, binibigyan pa rin namin sila. Binibigay namin at binabahina namin sila. Yun po ang titingnan natin. Sa kasamaan na ugali namin, pero hindi namin magawa na hindi sila pagbibigyan. Pinaunlakan namin sila. Yun ang titingnan natin, mga minamahal. Kaya ang Cagayan de Oro, sa unat dalangin ng mga pastor, mga beloved children, na bago na't na plaster na. Yan pong patutuo ko. Kaya kung mayroon pa kayong babaguhin, wala na kayong babaguhin pa. Sarili niyong babaguhin niyo. Sumunod na lang kamo, magpakumbaba, pasakop, suporta kamo. Kaya nga naman, hindi man kayo namin pinababayaan. Sobra-sobra ang pagpapala dito. Salamat sa mga kapatiran, nagkaroon ng pasanin. Nagkaroon ng pag-ibig sa Diyos sa gawain na sa amin. Sa kabila ng aming ugali, hindi alos makain, pero pinipilit yung kinakain. At nagbibigay pa kayo ng pagkain. Maraming salamat. Hindi pa tapos yung Pasko, New Year pa. Kaya yung hindi pa nagbigay ng regalo at pagkain, magbigay na kayo. Wala may nag-imin. Hindi sabihin, natisod kayo sa ugali ko. Sa inyong pag-atisod sa aming ugali, dapat magbigay kayo. Amen. Brad, ante, galit na galit ako sa'yo. Natisod ako sa'yo. Oh, ito, 2,000. Happy New Year. Amen? Amen? Meron sa Davao nangaral ako doon Gusto ko lahat ng kapatiran magalit sa akin dahil sakit akong mangaral. Alam mo, pagbaba ko sa pulpito, sabi ng kapatiran, Brad Andy, galit ako sa iyo. Pasensya ka na, 1,000 lang. Uy! Hindi masama yun. May lumapit naman. Brad Andy, galit ako sa iyo. Ito, durian, 2 piraso, pati mais. Sa sobrang galit ng kapatiran sa akin, pag-uwi ko, hindi ko na malaman sa ko'y panglalagay, ikakarga yung mga binigay nila. Bunga ng galit nila. Parang malalim yun. Galit nagbibigay. Yun ang ibig sabihin ko. Yun ang makadiyos niya galit. Everybody say praise the Lord. A feeling of righteous anger. Feeling of righteous anger. Naramdaman mo, pakiramdam mo na matuwid na galit. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya pinapaunawa ko sa inyo para malaman nyo. Nga ang Diyos dito, nakaunawa ng bawat nating mga kainaan. Pakibasa, brad. Hebrews chapter 4, verse 15. Then 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Libro sa mga Hebrehanon, Kapitulo 4, versikulo 15. Kaya atong labawong saserdote, dili siya usa nga dili arang... Hebrews chapter 4, verse 15. Tama, sige. Libro sa mga Hebrehanon, Kapitulo 4, versikulo 15. Kaya atong labawong saserdote, dili siya usa nga dili arang mubati sa pagkaluoy kanato sa atong mga kaluyahon. Hinunua, usa siya nga sa tanang paagi, gitintal ingon kanako, hinuon, wala makasala. Palakpakan po natin Diyos. Tagalog. Praise the Lord. Sa aklat ng Hebreo, Kabanata 4, ang talata ay 15. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman nating gayon may walang kasalanan. Amen. Palakpakan natin Diyos. Yung ating Pangulong Serduti, walang ibang Panginoon. Siya po'y nag-sympathize at naawa sa ating mga kahinaan. Naawa ang Diyos sa ating kahinaan. Inuunawa niya yung ating kahinaan.
Nagsimpatiya sa ating kahinaan. Kaya sabi ko, walang perpekto, lahat tayo may karupukan, lahat tayo may kahinaan, pero ang Diyos natin napakabait. Hindi tiningnan yung ating kahinaan, kundi sabi, naawa pa siya sa ating kahinaan. Inunawa niya yung ating mga kahinaan. Dahil ganun din nag-asala, nagawa ng kasalatintal, pero hindi siya nagkasala. Ang ibig sabihin, kung may kahinaan man tayo nagawa, hindi ibig sabihin nagkasala ka. Dahil naawa pa nga ang Diyos sa ating kahinaan eh. Dahil nakita niya yung pagsisikap natin. Nakita niya pagsagawa natin na sinusunod ni kalooban niya, bagamat tayo may mga kahinaan. Kaya ang Diyos, naunawaan niya at naawa siya sa ating mga kahinaan. Kaya sa aming matinding kahinaan, sa matinding naming karupukan, sa matinding naming masamang ugali, kinaawaan kami ng Diyos. Ito po, hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Hindi niya kami tinalikdan, kundi naawa ang Panginoon. Nakita niya, naawa at inunawa niya. Ito giplastar niya ang kanyang gawain sa unat dalangin ng ating propita ng Diyos, Manapastor. Di kung tayo-tayo lamang wala tayong magawa, hindi natin kaya. Nagpasalamat tayo. Sabihin natin palagi sa unat dalangin ng tao ng Diyos, propita ng Diyos. Kaya tayo nakasurvive sa buong awa ng Diyos. By God's grace and mercy, sa iyang awa, kinawaan tayo sa kabila ng ating mga grabing kahinaan. Kaya walang perpekto na magaling, marunong. Walang perpekto dito. Na tingin mo sarili mo, malinis ka. Walang malinis sa atin. Lahat tayo marumi. Lahat tayo marupok. Lahat tayo may pinanggalingan nga sa kasamaan. Ngunit titingnan natin palagi na hindi tiningnan ng Diyos yung ginawa mong kasamaan. Di inunawa ng Diyos na awa sa ating kahinaan. Yan gawin natin, paglingkuran natin Diyos sa puso, magtulungan tayo. Dahil lahat naman tayo may mga kahinaan. Pero ang Diyos maawain at maunawin sa ating mga kahinaan. Sino bang walang kahinaan dito? Taas yung kamay. Sino bang walang pagkakamali dito? Itaas yung kamay. Wala. Mismo si Maria Magdalena, caught in the act that she committed adultery. Inakusa siya ng mga Parisiyo, Lord, this woman, we caught in the act that committed adultery. Ang sabi sa balad ni Moses, batuhin hanggang mamatay. Anong sabi ng Diyos? Kamo na walang kasalanan at malinis, una kayong magbato sa babaeng ito hanggang mamatay. Walang isa nagbato, lahat na Parisiyo tumalikod. Ang Panginoon sumusulat sa lupa, anong sabi ng Panginoon sa babae, Maria Magdalena? Babae, ako man, hindi ako mahusga sa iyo. Anong nagawa mong kasalanan? Ngunit umalis ka na at huwag nang magkasala pa ulit. At huwag nang pagkasala ulit. Huwag mo nang gagawin ulit yung ginawa mo na. Di iunawa ng Diyos yung ating kahinaan. Inunawa niya ang ating karupukan, ang ating nagawang kasalanan. Dahil diyan Diyos niya mapagpatawad, puno ng habag, puno ng awa, puno ng pagpatawad. Inunawa niya. Nakita ng Diyos yung ating pagsisikap. Ang tinitingnan niya yung ating pagsisikap na magawa ang kanyang kalooban, magawa ating tungkulin. Na kahit may kahinaan tayo, himarupok tayo, karapat-dapat, apan nagpapatuloy tayo, pinapaluguran natin siya, ginagampan na tungkulin natin sa Kanya, kinaawaan tayo ng Diyos. Kaya tamang sabi ng Biblia, Ephesians chapter 2 verse 8, we are saved by grace, that our works that we should boast. Naligtas lang tayo dahil sa grasya ng Panginoon. Hindi dahil sa ating ginawang matuwid na pagmamalaki na ako, binago ako, matuwid ako, balaan ako. Walang tao magsabing ganyan. Pakibasa. Ephesians chapter 2 verse 8.
Libro sa mga taga-Episo, Kapitulo 2, versikulo 8. Kay tungod sa grasya, kamo nangaluwas, Amen. pinaagi sa pagtuo. O kini dili sa inyong kaugalingong himuanan. Hindi sa imong kaugalingon binuhatan, Kini hatag sa Dios. kini hatag sa Dios. Tagalog. Praise the Lord. Sa aklat ng mga taga-Epeso, Kabanata 2, ang talata ay 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin Diyos. Ang kaligtasan, kaloob ng Diyos. It's a free gift of salvation to each and every one of us. Not a work that we done that we should boast. This is the grace of our loving God. Naligtas tayo dahil sa ating panampalataya. That's why naawa ang Diyos, inunawa niya yung ating kahinaan. Dahil alam ng Diyos, ang tao talaga'y marupok. Ingon sa awit, ang tao'y marupok at daling malimot. Pero ang Diyos natin inaawa niya. Hindi kagad husgahan niya nga dahil ginawa mong kasalanan, patay ka na. Sipain kita. Hindi po ganon. Putlang kita ng liig. Ang Diyos mahaba. He is rich in mercy. Mayaman siya sa awa. Puno siya ng pag-ibig. Full of loving kindness. Pagmamahal. Ngunit, anong dapat gawin natin? Pagsikapan din natin na makalapit tayo sa trono ng Diyos ng biyaya upang tayo makahanap din ng grasya, tulong, nagmumula sa Diyos sa oras ng ating mga pangailangan. Hebrews 4:16, pakibasa, versikulo. Ito pong dapat gawin natin, mga minamahal. Hindi ibig sabihin dahil inunawa ng Diyos yung ating kahinaan. Kinawaan tayo sa kahinaan, pabayaan natin sarili, pakibasa. Libro sa mga Hebrehanon, Kapitulo 4, versikulo 16. Sa ingon niya na, uban sa pagsalig, manuol kita sa trono sa grasya. Aron makadawat kita kaluoy ug makakaplag kita grasya nga makatabang kanato sa panahon sa pagpanginahanglan. Amen. Hallelujah. Tagalog. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng mga Hebreo, Kabanata 4, ang talata ay 16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Amen. Palakpakan natin, Diyos. Marami man tayong naramdaman sa sarili. May sabi ng title ng Bible study ko, God knows our infirmities and our weaknesses. Alam ng Diyos yung ating infirmities, ang ating mga naramdaman sa sarili. Yung ating mga kahinaan, alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Kaya ang sabi dito, pag dumating sa iyo yung kahinaan, dumating sa iyo yung karamdaman, kahapisan sa buhay, sabi niya, magsilapit nga tayong may pagtitiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng mga pangangailangan. Yun ang dapat gawin natin. Lumapit tayo. Let us therefore come boldly into the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Wala tayong magawa. Hindi natin kaya ating sarili. Ngunit lulapit tayo sa trono ng Diyos. Hingi tayo ng awa. Lumapit tayo sa trono upang tayo kaawaan, biyayaan ng Diyos. Upang tayo makatanggap ng grasya, tulong sa oras ng ating mga pangailangan. Si Apostol Pablo, grabing kahinaan, grabing naramdaman. Anong sabi niya? Last na verse na lang. 2 Corinthians chapter 12, verse 9.
Libro sa ikaduhang mga taga-Korinto, Kapitulo 12, versikulo 9. Apan siya nag-ingon kanako, ang akong grasya igo na alang kanimo, kay ang akong gahom ginahingpit diha sa kahuyang. Sa ingon niya na, labi pang igakalipay ko di ay hinuon ang pagpasigarbo tungod sa akong mga kahuyang. Aron ang gahom ni Kristo, magapandong kanako. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng ikalawang Korinto, Kabanata 12, ang talata ay 9. At siya ay nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkos akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan, upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Palakpakan Amen. po natin ang Diyos. Anong sabi ng Panginoon kay Pablo? Si Pablo, mayroon siyang infirmity, sakit na hindi pinagaling ng Diyos. Nung hinulog siya sa kabayo, going sa dalan sa Damasco, i-persecute niya ang mga Kristiyano. Nakita niya on the way to Damasco, bigla nang bukas ang langit at tumutok sa kanyang mata ang gloria ng Panginoon at dahilan si Pablo nahayap. Nahayap ang tawag na? Nahalap. Sorry, gawin mo na. Lumabo ang mata. Nahulog sa kabayo. Yan ang dahilan ng Diyos para si Pablo walang ipagmamalaki. Dahil mayroon plano ang Diyos kay Pablo na malaki upang gampanan at tungkulin. Ang Diyos napakabait. Pinaltismuhan sa poses, pinagaling siya paglihans. Yung kanyang mata hindi pa rin pinagaling ng lubusan. Malabo pa rin. Nanalangin siya, Lord, thrice. She sought the Lord thrice. Lord, pagalingin mo na yung mata ko, paliwanagin mo na. Anong sagot ng Panginoon kay Pablo? At siya'y sinabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. My grace is sufficient for thee. At ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Na ang kapangyarihan ng Diyos ay nagsakdal, naging perpekto sa kanyang mga kahinaan. Kaya gusto ng Panginoon, huwag ka magtiwala sa sarili mo na magaling at malakas ka. Sabihin mo palagi, Lord, hindi ko kayang sarili ko. Hindi ko kayang kahinaan ko, Lord. Tulungan mo ako. Huwag ka magmalaki. Kaya sabi ng kay Pablo, upang ang kapangyarihan ko ay magiging sakdal sa kahinaan mo. Kaya, bagkos akong magmamapuri, sabi ni Pablo, na may malaking galak. Pinupuri ni Pablo na may malaking galak sa aking kahinaan. Sa kanyang kahinaan na, nagmamapuri pa siya na buong kagalakan sa kanyang kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Yan ang gusto ng Panginoon. Hayag mo yung kanyang kahinaan sa harapan niya, sa mga tao. Na upang sa kahinaan mo, hindi mo kaya, ang kapangyarihan niya ang magsakdal, magpalakas sa iyo. Na hindi ka magtiwala sa sarili mo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos ni Kristo ay mananahan palagi sa kasapuso mo, sa kabila ng kahinaan mo. Kaya tayo naglingkod sa habag at awa lamang ng Panginoon. Sa kapangyarihan ng Diyos, hindi dahil magaling tayo, marunong tayo, malakas tayo. Walang malakas, mga minamahal. Walang magaling, walang marunong, lahat tayo. Wala! Sagbot basura tayo, sabi ni Pablo. Sabi ni Pablo, sagbot basura lang ako sa harapan ni Kristo. Yung natuto si Pablo magpakumbaba. Bakit? Sa kanyang kahinaan, pinapalakas siya ng Diyos. Tumatayo si Pablo dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nanahan sa puso niya. Pero si Pablo, abogado, marunong na tao. Pero wala siya nagmalaki sa kanyang katayuan na bilang abogado na marunong siya. Siya sumasandig sa kapangyarihan ng Diyos.
na sa oras sa kanyang manghinat, may kahinaan siya. Nagpupuri siya na may galak upang ang kapangyarihan Diyos manahan sa kanyang puso. Upang siya makatayo, upang siya mga pangaral, hindi dahil sa kanyang karunungan bilang lawyer. Kaya dito sa atin, sumandig tayo sa kapangyarihan Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, may mahal, kung mayroon kayo nakita dito sa CDO na dapat babaguhin, wala na kayong dapat babaguhin dito. Nakaplaster na, giplaster na ng Diyos ito. Kaya sumunod na lang kayo magpasakop at magpakumbaba. Mga kapatiran, yung inyong umpisahan, 2020. Last Sunday naman to ng 2020. I encourage you. Kung anong naumpisahan nyo ng 2020, ang inyong pagsuporta, pagsumikap, paging sincero sa Diyos. Lampasan nyo pa, pasubrahan nyo pa this coming 2021. Yung pangunawa, pagmamahal sa gawain, sa church, sa bawat manggagawa. Dagdagan nyo pa. Dahil wala tayong pagmamalaki. Isandig natin ang lahat sa kapangyarihan Diyos kahit tayo may mga kahinaan. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Kami bilang manggagawa, kami, yung pangong pamilya, habang may lakas kami at buhay kami, handa kami magserbisyo para sa inyo. Wala kaming halong pag-iimbot, pagmamalaki. Hayag ang aming buhay sa inyo. Umpisa pa nang dumating kami dito, 15 years hanggang ngayon. Si Barry Andy, ganun pa rin ang ugali. Galit ako sa mga hindi sumusunod. Magalit ako sa hindi nagpapasakop. Magagalit ako pa hindi maayos magpuri, maglingkod sa Diyos. Yun pong kahinaan ko. Pero sa kabila ng aming kahinaan, lahat tayo supisyente, pinagpapala ng Diyos. Habag at awa ng Panginoon. Sa una't dalangin ng ating dearly beloved pastor. Mami na mahal, kulang ang oras salita, pasalamatan namin Diyos. Salamat sa iyong mga binibigay, mga regalo, pagpaunlak sa amin, pagmamahal niyo sa amin. Nakita ng Diyos yung puso namin na mahal namin kayo. Kaya araw ngayon sa pagsumikap, oras ngayon sa pag-alaala sa kabutihan ng Diyos. Ang Panginoon naghirap, nagpangamatay sa krus para sa atin. Ngunit dahil sa kanyang pangamatay, paghirap, wala kita ngayon. At sa kabila ng ating kapakyasan, pagkakabali, kahinaan, hindi matungkan ang pag-ibig ng Diyos. Ikaw ang dahilan kung bakit langit kanya iniiwanan, kung bakit ikaw ay narito. Siya hindi na
Salamat, Lord. Singgit ka. Abutin mo yung puso ng Panginoon. You have to want and touch the heart of God. Aron manahan sa iyo ang presensya at kapangyarihan ng Diyos sa puso mo. Kailangan natin kapangyarihan na mula sa Panginoon. Ano tutulong sa ating mga kailangan sa oras ng pangailangan natin. Allah, mahal ka. Hallelujah. Jesus. Jesus. Purihin ka, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Sa kabila ng aming kahinaan, sa kabila ng aming masamang mga ugali, wait na awa ka sa amin at inunawa mo kami. Salamat sa iyong kapangyarihan na naan sa puso, nagpapalakas sa aming kahinaan. Dahil wala naman kami pagmamalaki. Kung mayroon man kami pagmamalaki, ikaw lamang, Lord. Dahil sa iyong kapangyarihan, naging sakdal kami sa aming kahinaan. Piniperpekto mo kami sa aming kahinaan sa iyong kapangyarihan. Kaya nagpupuri kami at nagagalang sa iyo, Lord. Pinananahan ka sa puso namin. Pinapalakas mo. Tigain mo yung puso mo ngayon. Magpakumbaba kita sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, nakikita mo ang aking kahinaan. You knows our weaknesses and infirmities. Tulungan mo ako, wala ko'y pagmalaki. Manahan ka sa puso ko, Lord. Kailangan ko yung kapangyarihan upang ako ay maging manatiling magpakumbaba sa harapan mo, wala ko'y pagmamalaki. Dahil inunawa mo, ginawaan mo aking kahinaan sa buhay. Taas yung kamay, magsisi tayo. Opo, mahal na Panginoon. Nandito kami nagsusumamo sa iyo. Humihingi ng habag mo. Humihingi ng awa mo. Patuloy mo kaming kaawaan. Unawain sa aming kanya-kanyang mga ugali at kahinaan upang kami maging sakdal ang iyong kapangyarihan sa aming kahinaan. Mananahan ka sa amin na maging tunay kaming Kristiyano. Sa habag at awa mo, sa natalangin ng iyong propeta, aming mahal na pastor, linisin ang puso namin sa oras na to, Lord. Manahan ka sa puso namin sa oras na to. Linisin ang puso namin. Daluyan mo ng iyong banal na Espiritu. Tanggapin mo ang aming pagsusumamo at hingin ng tawad. Gawin mo ang aming karapat dapat to partake
thy broken body for us, and your blood who shed from your body in the cross of Calvary for cleansing and remission of our sin. Malinis ang puso namin. Mawala ang aming kahinaan. Tulungan mo kami. Habagan mo kami, Panginoon sa Kristo. Ang dalangin namin, Pastor, pangalan ni Jesus. Mga minamahal, hawakan yung tinapay. Ang tinapay, simbolo ng katawan ng Panginoon. Na nadurog, nasugatan sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng Biblia, hawakan natin. Ay nakapasalamat na siya. Tipik-tipik ang tinapay at sinabi, kainin niyo to. Ito ang aking katawan na nadurog dahil sa inyo. Gawin natin ito sa pag-alaala sa akin. Kainin niyo. Hallelujah. Itaas natin, hawakan yung ubas, simbolo ng dugo ng Panginoon. Ito maglinis, magpatawad, manahan sa puso natin, magpalakas sa atin mga kahinaan. The blood, araw-araw hindi mas mawala yung kapangyarihan. Sa tapos sa hapunan, kinuha ang kupa at sinabi, itong bagong testamento sa aking dugo. Gawin niyo ito sa palagi at inumin sa pag-alaala sa akin. Inumin na. Hallelujah. The blood that Jesus shed for me. Way back on Calvary. Oh, the blood that gave me strength from day to day, it will never lose its power. It reaches to the highest mountain. The blood that give me strength. Today, it will never lose its power. It's soon, my God, I found, yes, on my feet. Yes, on my feet. Oh, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. Its power.
all the glory to thee, my God. We praise you. Double to thee, my Jesus. Who thy love to us, Father, Lord. Hallelujah. Napakabait mo sa amin, napakabait mo. Jesus. Mami na mahal, habang nadama pa natin ang presensya ng Diyos. Lahat tayo po'y dumalangin. Sa amin lahat ng mga pangailangan, mga problema natin, sabi ng ating binasa, nga tayo po'y nagpupuri, nagagalak, upang ang kapangyarihan ng Diyos manahan sa ating puso. Lumapit tayo sa grasya ng Diyos, upang tayo po'y grasyahan at tulungan sa oras ng ating mga pangailangan. Lumapit tayo sa grasya ng Diyos. Manalangin tayo. Hallelujah, hallelujah. Upo na kina Diyos sumabalan sa pangalaw ng Panginoon sa oras na to. Nandito kami nagsusumamo sa iyo, lumalapis yung trono biyaya. Sa grasya mo, Lord, tulungan mo kami, kabagan mo kami. Nakita mong bawat sitwasyon ng buhay namin. Nakita mong aming mga kahinaan na tinawaan mo kami, tinulungan. Palakasin mo kami, Lord, pagalingin mo karamdaman namin. And our infirmities, you know, sa infirmities, Lord, sakit karamdaman. Buhay namin, kahinaan. Tulungan mo kami, kabagan mo kami. Kung ang kahirapan sa buhay namin, balitan mo ng kanagaya mo ng siya pagpapala sa matirapi sa bagay, pangawakan mo kami, palakasin mo kami sa darating pangaunang taon. Panginoon, yung natiling kainitan namin sa paglingkod sa iyo. Sa unang talangin yung propeta, malapastor, sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah. Ipatong kami sa ulo nyo. Lahat tayo mag-review ko na pa authority. Hallelujah. Yes, ibaba ang kapangyarihan mo sa litan ngayon din. Hallelujah. By the prophet, demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out from thy children right now. In the might of Jesus, be healed. Be healed. Problem is of vice, bless the children, financially, physically, spiritually. Remove their vices, their weaknesses, their poverty in life. Bless them so much, Lord. Abundantly, spiritually, God. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin Diyos mga namahal. At tayo tumayo. Taas yung kamay, lukso kita, talong bisis. Hello pa sa Lord! Hello pa sa Lord! Hello pa sa Lord! Amen. Namalagay nyo sa boxes natin. Ating pledges diyan. Ang puting nga box, 5 pesos pataas. Sa ating TV program at ang pulang nga box maroon ay sa ating lupa. Panayon lang po. Maghulog kayo dyan para tayo papalayan ng Diyos. So, gawa tayo ng special offering. At may mga sakit kamulihan, palihas po, may mga bisita po mamaya, pabautismo kayo para palaginan ka muna ng ating mahal na Panginoon. Magpray tayo. Kakilang Diyos ang malas Panginoon Jesus, hallelujah, sa lahat ng sunang, hindi sasawa, pabigay na yung mga special love offering, Lord. Ibalik sa kalang makaling basis, papalayan mo yung mga pinibigay sa gawain. Sa pangalan ni Jesus, sa dalim mahal na Pastor, Jesus' name. More than I could hope or dream of, you have put your favor with me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can contain
Nominal, may mga bisita, mga baguhan, karoon lang nakatambong. Kindly po, pag-itindog. Kasi may mga bunga ka muna, mga baguhan. Sige po, di mo maulaw. Diya lang pagtindog. Ayaw na pagtunga, kay layo man. Sige po, paliyog lang tindog. Tindog po, inyong dawaton ng Ginoo. Yan. Ha? Ngayon, bisita na mo kamo karon. Sa sunod nga adlaw, hindi na bisita. Membro na kamo ng Iglesia ng Panginoon. Kaya suna na kamo. Dawaton yung Ginoo, ngayon personal mangluluwas, ibayong kamot, Diyos ugara isyong kinabuhi, o manginonsol ka mo, maging anak mo sa Ginoo. Isulot ang masulat yung ngalan sa aklat sa kinabuhi. O may upat ka reglamentong kaligtasan. Upat. Una, pagtuo. Kadua, paginonsol. Pangtulo ay bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus para pasaylo yung sala. O pang-upat, madawat ni mong gasa sa balang espiritu. Itas yung kamay nyo. Itas yung ibayaw kamot. Sa tanan nga mga bisita lang, bisita lang. Sabat ka mo sabat ko sa pangamuyo. Sunlugan niya akong pangamuyo. Aman ko sa langit, sa ngalan ni Jesus. Ginoo salamat sa gayon gata mo kanako. Nga ako makaanhi diri, makasamba kanimo sa espiritu nga maturan. Ginoo Jesus, ako yung sa katao nga makasalanan. Kung ibalo ako, nga namatay ka sa krus alang kanako. Ginoo kining oras. Kapangayo ka pa sa iluhan kanimo. Sa iluha ko Ginoo. Sa tanan ko nabuhat sala. Umpisa ko bata pa din oras. Ginoo Jesus, gidawat ko ikaw nga kung personal nga mangluluwas. Diyos og hari sa kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, ang gidawat amin. Ako Panginoon, salamat sa mga katawan na nagdawat kanimo sila ngalan sa langit. Maging anak silang imo sa anak mo tinod kasi nga binuhatan ka maturan, Lord. Kapag mo alam pastor, iligtas mo sila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. So padayon ko mga lagad, simba, mga bunga nyo, yung ating manuna, kay kaluluwa na mga minahal. Manindog tatanan, makaiksunan sa atong closing prayer. Atong Bari Alan, Magallanes, pag-pray mo atong closing prayer po. Mami naman, ayaw pagkalimte, Wednesday po, ating midweek service, at sa Friday, ating Holy Supper po. Praise the Lord. Happy New Year kanyong tanan. Taas yung kamay. Bless you, beloved Lord, and preserve you and ibinyas. Manalangin tayo mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Mapagpala na mga Ama. Hallelujah, praise the Lord. So, nang palangin sa aming mahal pastor, Budista Dalmida, mahal na Panginoon. Itong araw na ito, mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Naalaala namin, mahal pa rin yung paghirap, pagpagamatay sa krus para sa aming kaligtasan. Mahal na Panginoon, salamat. Mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Tinanggap mo po, mahal na Panginoon. Mula pa sa MC, mahal po, nandito ka na, mahal po sa MC. Sa suli, mahal na Panginoon. Salamat po sa Bible study, sa mga buhay na patutupi na ingatan mga kapatiran namin. Mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat po sa awitan ng mga choir, binuhusan kami. Mahal na Panginoon. Hallelujah. Na yung matamis na presensya. Mahal na Panginoon. Salamat. Mahal na Panginoon. Yung mga kapatiran, mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, mahal na Panginoon. Patuloy pa rin sila nagbigay sa iyong gawain. Nagsuporta mo ng tapat, nagbigay sila ng tithes and love offering. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa iyong banal na salita. Mahal na Panginoon namin pakinggan. Mahal na Panginoon. Hallelujah. Pero nagpatibay sa amin paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Ganoon din, Panginoon, salamat. Mahal na Panginoon, hinatid mo dito ang mga kapatiran, mahal na Panginoon. Dabalulhati ko din pag-uli, mahal na Panginoon, ihatid mo sila. Iningatan mo sila, dala yung kapayapaan at yung kaparihan. Itong sabi, dalangin sa iyong kaparihang pangalan. Sa pag-ang Jesus. Amen. God bless you po. Ating Baralan. Magallanes. Maglaman uway kita minamahal. We love you in the Lord and our Jesus loves you more. Magpalihan.